Good morning guys. Papasok na ako sa work. Kape-kape lang muna. Anong oras na rin? Medyo tanghali na ako nagising. Para kasi kung antok na antok yung sakit ng ulo ko. Hindi ako makatulog na maayos. So ayan. So nagre-ready na ako. After mag-coffee, alis na. Pero gumawa muna ako na merienda nila. Gumawa ako ng cheese plate. So yung hot na salami. Tapos yung cowhead na na cheese, tapos cheddar na may almond, at saka yung boursin. Actually, kay Jermaine lang to, tsaka kay hubby. Lalagay ko muna sa fridge, tapos bago pumasok si Jermaine sa school, lalagyan niya ng cracker. Tsaka iiwan niya dito sa may, sa may table para kay daddy niya. Kasi pag nilagay ko yung cracker, tapos nilagay ko sa fridge, magano yung cracker, yung lalambot ba. So yan, tag-isa sila. Si Jonas kasi pumasok na gabi na uwi. May baon naman na siya ng ito yung baon din nila eh. Tanghalian din ni Jermaine. May konting ng sayote, ginisang sayote. Tsaka barbecue, chicken barbecue. Tapos ito yung breakfast nila kanina, sausage, tsaka egg. Pero si Jermaine kasi kakain siya before siya habang nag-online siya kasi yung unang klase niya is online. So nag-i-snack muna yun. Kaya yan, na-snack niya. Tapos bago siya pumasok sa school na, yan na kasi hanggang gabi na siya. Kain na siya ng hapunan niya. Although may mga ibang snack naman din dito. Yan. May mga cookies. Tsaka, yan, bumili ko ng muffin. Sarap tong cookies na to, Italian. Matilde Vicense. 1905. Ano siya, iba-iba siyang Sa Costco namin to nabili eh. Yan, with apple peeling. Yung nakaraan nagustuhan niya yung custard. Ako naman mas nagustuhan ko yung pistachio. So, iba-iba siya. Ayan. Kaya pag mga nagutom, may mga mai-snack naman. Kaya alam niya si Abby pag sobrang pagod sa trabaho, at least meron siyang makakain na naka-ready na. Ganda ng sikat ng araw. Pero malamig. -7. Nag-i-start na siyang lumamig ulit. Pero pa rin yan. Much better pa rin kaysa sa -20 pataas. Bilis ng panahon. Lagpas na naman kalagitnaan ng January. Malapit na naman ng Feb. Yun. Kain tayo guys. Ayan. Nagawa ako ng kagabi yung itlog na marinated. Tapos lang siya. Tinesting ko yung binili kong steamer na electric na saksak eh. Okay naman. Yan, ang ganda ng luto, di ba? Tapos minarinate ko siya kagabi. Tapos, lagyan ng sliced pork, corn, green onion. Tapos bumili nga lang ako ng broth na pang ramen. Pero tinimplahan ko kasi medyo kulang ang lasa. Siyempre ba pa rin kapag yung broth talaga eh. Pero matagal gawin nyo kasi buto-buto, ulitin. Yan. Kain tayo. Sarap nito. Na naman. Malamig na naman nga eh. Lakas pa ng hangin. Kaya pag uwi, suot ko pa naman ni jacket kasi kanina 7 siya, -7 pero hindi pa rin sobrang lamig. Kaya sakto-sakto to. Sa may lamig na panahon, mainit na sabaw. Nasa kabili ko ng fresh na ramen noodles sa TNT last time. Lumasa ba? Good morning guys. Ayan. Yan ang ating brunch. Ngayon, break time ko. Yan ang naiprepare ni Carla. Sarap. Namiss ko to. Yan. Tapos ang gara na naman ang weather sa labas. Nag-i-snow na naman. Yun. Hindi kami magkanda umayaw sa overtime ngayon. Napakadaming ginagawa, tumambak, ewan ko bakit ganun, sunod-sunod. Tapos yung iba over sa laki, as in 60 feet yung haba, kaya kung saan ako napupunta ngayon. Tapos yung isang bago namin Pilipino, bigla na lang hindi na pumasok, kaya nadadala sila eh. Yung mga ganung Pilipino dito, ipapasok ng kapwa namin Pilipino, tapos maya no show no call na. Kaya naiinis yung bakit ganun ba talaga yung nyo, kaya pumapangit yung image namin dito na mga
Pilipino na maayaw. Kaya sabi ko sa kanila, pag binigyan kayo ng overtime, kunin nyo kasi sayang. Bukod sa sayang, yung reputasyon ng pagiging Pilipino, syempre kahit na sabihin natin na citizen ka na rito, permanent resident ka na, o PFW or what, dala mo pa rin yung yung pagiging Pilipino mo. So sabi ko, hindi naman lahat perfecto, hindi naman lahat Pilipino pare-pareho. Sabi ko, pero tayo ka mga naiwan dito, kaya nga tayo tumagal kasi naipakita natin na worth it tayo sa sweldong binibigay nila. Kaya yun. Tsaka syempre sa trabaho, hindi ka naman tataas ang ranggo mo o gaganda yung trabaho mo kung hindi mo talaga na ipapakita yung the best mo. Kahit anong klaseng trabaho, dapat talaga ipakita mo na ka, deserving ka doon sa position. Tsaka bukod pa doon, hindi man nila nakikita yung yung pangalan nito, yung pagpupursige mo, may makakapansin. Darating, naniniwala ako doon kasi dati ganun din ako, as in nag-umpisa sa pawalis-walis, ganyan, utusan. Pero dun sa sa pagiging utusan mo o pawalis-walis ka, pa helper ka lang sa mga main guy, kailangan ibuksan mo yung isipan mo na pag-aralan mo kung ano yung ginagawa niya. Pag-aralan mo kung ano yung ginagawa nito, na paano paandarin yan, paano i-fix yan. At the same time, ginagawa mo yung trabaho mo na as a helper. Pero pag dumating yung araw at nabigyan ka ng pagkakataon na tanungin, or dumating yung araw na absent or wala yung main guy, tinatawag namin main guy doon sa dahil ikaw nga yung helper, pwede mong i-apply yung mga natutunan mo, di ba? Yung mga na-oobserbahan mo kahit hindi ka tinuturuan na formally, kasi may mga ganun na mga worker na hindi ka talaga ituturo sa'yo lahat. Bukod sa hindi ituturo sa'yo lahat, hindi niya ipapakita kung paano niya ginagawa. Pero kung ikaw magaling na observer at nakikita mo kung paano niya ginagawa yun, tapos nare-retain mo sa utak mo, hindi ka makakalimutin. Kagaya ko, mapapakita mo sa kanila na pag dumating yung araw na kailangan nila ng tao, kasi siyempre hindi naman sa lahat ng pagkakataon healthy or hindi absent yung tao na yun. Ganun din naman sa'yo. Mai-apply mo ngayon lahat ng mga na-obserbahan mo at saka nakita mo. Yun yung pagiging smart worker. So eto, lumalamig na, kain tayo. Ayan guys, pauwi na tayo. Bigla na lang may na-aksidente dyan sa may harapan namin. Kaya traffic, sobrang traffic. Daming ambulansya at ano pangalan nito, yung bumbero. Pero sobrang disiplinado ng mga driver dito kahit papaano, talagang gigilid. Tsaka medyo malawak din kasi yung kalsada, kaya talagang bigayan, lalo't emergency na ganyan. Sana ganun lang din sa atin, sa atin kasi may mga hindi nagbibigay. Meron din naman mga ambulansya na ginagamit yung wang-wang nila para lang makalusot. Ay naka. Ayan. Ganyan. Yun nahulog. Matindi yung pagkakabangganan Kaya dapat dahan-dahan nag-snow kasi ang ina. Ayan holy shit. Ako po, nawasak yung Ayun ang aming estudyante. Kamusta school? Okay na. Lamig ka na. Lamig nga Biglang biglang snow na naman, tsaka sobrang lamig From 7, biglang palo ng 18, -18.
Gabi na. Susunod sa ano, Ha? mga textbook. Oh. Pati yung isang exam, kami na pa yung bayad. Grabe mo yun. But sabi ni kuya mo dati sa kanila raw, ano lang eh. Online Ano eh. ibang ano eh. Parang hindi gawa ng school yung exam na isa. Saan galing? Iba yung ano nila. Ma- sa Microsoft. Pangit pa ng ano niya. Pangit pa ng oras ng ano, school. Nakakauwi siya 10. Buti nga kayo maaga eh. Ano, ba't maaga kayo pinalabas? Nag-ano lang kami, nag-quiz. Nag-quiz lang. Quiz na layo ng biyahe niya. Isang oras. Tapos uwi yan. Gutom. Ulam namin sinigang. Actually, tira lang yung sinigang na yun. Sayang naman kasi. Pero sakto yan, may sabaw. Bira nyo na makita sa Jermaine, ano? Busy na sa school niya eh. Gabi na ako. Kaya nga, aral ka mabuti. Yan Boss, talaga. grass eh. Hindi ko alam eh. Grocery day dapat namin bukas na Jeremy. Kaya lang parang natamad ako. Baka bumili na lang tayo sa Chalo siguro kahit tanghali na. Pang ilan lang. Pa-check na lang ako ano yung mga meat natin dun sa baba. Yun. Magandang gabi. Lamig na naman. Nakakaawa nga sa Jeremy. Lamig. Sakto kanina, di ba nag-vlog akong konti sa trabaho, tapos pauwi na ako. Ah. Na-video ko pa yung aksidente. Parang ilang sasakyan lang sa amin eh. Sabi ko, ano kaya yun? Ba't parang ang haba? Kung ng may traffic pa naman dito, Ang tagal. haba na. Pag Sabi pa aksidente. doon sa balita habang nakikinig ako ng radyo. Umabot na ng 50 seconds. Eh, nasa malapit na kami Stony. Ah. Sobrang traffic. Light na light pa lang yung snow na yun ah. Aksidente na. Sabagay Ang medyo bibilis madulas kasi ng eh. takbo eh. Hindi tansyahin eh no. Mm. Dapat alam mo tansya mo nila. Lalo pag lagi mong dala yung sasakyan. Alam mo na kung ano yung mararamdaman mo na pagka medyo madulas eh. Hindi, yung ilang minuto ka bang ma-late or ma-late na uwi o ma-late sa pagpasok. Kanina, 6:01 na ako nakapag-in eh. Late na siya ng konti kasi nire-route yung ano niya eh. Nire-route yung yung exit doon sa Stony Trail. So, ang layo doon kami diretso doon. Imbis na pumasok kami, tumawid kami ng tulay, dumaretso. Tapos labas mo, McKnight. Ah, ganun. Layo. Layo. Doon sa may bagong ano ba, mga bahay doon? Sa likod nun. Ganun talaga. Meron palang daan doon. Ngayon alam ko na. Eh, Kung kasi may sakaling may mga sa mismo looban na papunta ng Oo, kasi parang buki rin yung pinagdaanan namin nung gabi. Nung dilim pa naman. walang poste, walang ilaw. Eh, maliwanag naman ilaw ng sasakyan. Tsaka ang daming dumadaan dahil lahat doon nagdaan eh. Lalo ang dami pa yung ganong oras sabay-sabay ang pasok. Ngayon nga, sobrang ng dami talagang tao rito eh. Kapag ganong oras dati halos ilan lang kayo sa kalsada eh. Ngayon dami talaga. Ayun nga, yung kanina nga, papagkwentuhan din namin kasi dagsa talaga yung trabaho namin. Tapos may pinasok nga yung kasama namin bata na katropa niya. Nung una, okay naman. Siyempre, ito, tinuturuan namin. Ganyan, kung ano yung makakabuti. Tapos, kalaunan, parang hindi na siya, nawala yung sasakyan niya. Nagka-loko-loko yung sasakyan niya. So, madalit sabi, nawala siya ng sasakyan. Di nagko-commute na lang. Bus na lang. Laging nalilate. Lagi siyang nalilate. O di sinabihan na siya na na mas agahan niya. Ayun nga. May mga times na sinasabihan na siya ng tropa niya. Parang tatawa-tawa lang, nakikinig lang pero hindi naman talaga ginagawa. Kasi pag bago ka, syempre, papakita mo talaga na na worth it yung pagpasok sa'yo doon. Oo, hindi ka patapos ng probation mo na. Tsaka sa amin kasi, may incentive na nakukuha. Pero yung incentive na yun, kung siya, yung wala siyang absent, walang late within 3 months. Saka depende sa performance pa Tsaka rin yung di ba? performance. So, mamaya pasaway naman. Malaki rin yung makukuha. 500 din yung makukuha eh.
kaso wala na. Wala na. Hindi na inabot. Umalis na. Sabi ko nga yung mga opportunity na gano'n, sayang kasi ang dami nag-a-apply sa kanila pero inuuna nila yung mga recommendation namin. Yeah. Ganun nga talaga rito. Kailangan may recommendation para makuha ka. Hindi Yung basta-basta no? nag ano rin ako diyan, nag-recommend din ako kaso tiga Grand Prairie. Ay hindi Fairview pa. Doon sa may small town na malapit doon sa small town na pinanggalingan namin. Kaya ang sabi sa akin willing ba yan? Baka mamaya hindi na rin. Tropa ni Jonas Ni Jonas actually. naman. Magmo-move daw kung sakaling matatanggap. Sabi naman nung namin, parang sugal yun. Sabi ko, kayo, nasa sa inyo naman yun. Kasi kami, nire-recommend lang namin yung pwede. Kung ayaw. Yun, ang hirap naman talaga kasi basta mag-recommend mahirap. na hindi mo kilala. Minsan nga, kaibigan mo na yung i-recommend mo. Siyempre, pag sa trabaho, iba kayo ng way ng pagtatrabaho, iba kayo ng paniniwala. So, hindi kayo magkakatugma pagdating sa trabaho. Meron nga lang ako kasi nung una, nakatikim siya sa akin nung medyo salita nung kasi nung wala si James. Tapos bago lang siya nun, di ba? Di ako yung namumuno doon sa namin. Sabi ko, mag-patch muna kayo dyan. Di nag-patch silang tatlo nila, Bo, si Cliff, tsaka yung bago. So, nagpa-patch na sila. Tapos, tinanggal yung tape. Syempre, di ba, pag nag-patch ka, parang pinapatch mo yung mga pinto. Di wet pa yung patch na. Tinanggal niya. Tapos, naglakad siya doon sa pagitan ng mga tubo. Yung pantalon, yung overall namin, parang ginuhitan lahat yung yung sabi ko, wag ganun kasi make sure ka ako na yung presence of mind mo nandoon kasi lahat yan bagong pintura. Uulitin lahat yan, sabi ko ganun. Ilang oras yung ginawa yan. Sa gastos yun. Tapos ngingiti-ngiti, sabi ko hindi may mga times tayo na dapat magingitian tayo dito, magkwentuhan or Pero hindi yung mga ganyan. Malapit na tayo mo paano yan? Re-repair na bukas na. Imbis na ma-deliver na. Tapos na sabi ni Clip nga sa akin na medyo na nga daw. Nainis. Na nung sinabihan ko. Sabi ko, yung sinasabi ko, totoo lang yun. Hindi ka ako tayo laging ako pa yung namumuno nung time na yun. Di syempre pag may di ba? Palpak. Ako na naman yung sasabit doon. Mahirap Kailangan pag sa trabaho kasi. Trabaho. Sabihin mo na magkakalahi tayo or magkakaibigan, pero pag sa trabaho. Iba yung pagdating sa labas, iba yung pag sa trabaho. Ay, naka. Minsan parang lalo pagka nai-recommenda parang, uy, okay lang, may recommendation naman ako. Parang kampante sila. Ipakita mo na worth it ka doon sa recommendation. Saka syempre medyo mahiya ka din doon sa nagpasok sa'yo kung papakita mo na pangit talaga. Kaibigan ng yung katrabaho mo, di ba? Kaya minsan mas mainam na yung talagang pag nag-recommend kayo nakasama mo sa trabaho. Kasi alam mo yung kilos, galawan talaga. Hindi kagaya nung gano'n na hindi mo alam. Pero kaibigan mo, syempre yan, close kayo. Pero pag nasa trabaho, hindi mo na alam kung paano nangyayari doon, di ba? Kaya nga, yung isa pa raw niyang tropa nagpapapasok. Sabi niya, hindi na ako magpapasok dito. Nadala na siya. Siya na mapapahamak doon. Ay, naka. Kaya ang sabi namin sa mga bata, gaya ni Jonas, mukha lang maloko-loko rin niya sa palaro-laro. Pero pag sa trabaho niyan. Bibigyan pa ng award yun Best employee pa yan. Nabati nga siya kasi ang bilis daw niya gumawa ng mga yung mga ticket. Kaya sabi na, pagbutihin mo kasi yung trabaho. Talaga yan Hindi mo basta-basta yung pasok ka lang para sumeldo. Hindi, dapat mahalin mo yung trabaho mo Tsaka sayang, lalo pa sa panahon ngayon. Ay, nako. Dami nagpo-post doon sa Calgary. Filipino Calgary. Ng trabaho. Yung isa, nakikiusap na, baka makatulong kayo. Since November pa raw siya nag-a-apply. Online, yung actual na pasa. Wala raw siyang tawag. Kahit na email, wala daw. Kaya sabi niya, kahit anong trabaho, kukunin ko. Ang trabaho kasi ngayon, kala ko sa Pilipinas lang nangyayari yung pati dito. Kailangan ng Backer. Ng backer o recommendation.
ng ano. Kaya nga, di ba nga, namamayag pag ang mga Indiano dito kasi pag nakapasok ang isang Indiano, talagang puro Indiano nare-recommend nila. Kahit hindi nila kaibigan o ano, basta kalahin nila. O ito, apply ka rito, try mo. Meron, di ba, yung kwento ni Kuya? Sabi niya, dito. Ay, hindi pala. Sila ano pala. Sa Basta transit. may nagkwento sa atin, ganun nga nangyayari. Pag nakita raw kalahi, kahit hindi pa naman niya kakilala, sabihin, try mo rito, apply mo yan. Sabihin daw, ano ka, alam niya yun, ganito. Yan. Pag Basta nandun na, sabi niya, matututunan mo rin. natututunan mo rin yan. Sa amin kasi hindi pwedeng ganun eh. Ay, iba eh. Pag pinahawa ka na ng mga tools doon at hindi mo alam, wala na. Hindi pwede magkamali ron eh. Mahal ang tubo. disgrasya o makakadisgrasya siya ng item o madidisgrasya Siya siya. madidisgrasya. Ay, no. May naipit doon, Ukrainian. Ngayon lang, bago. Ilang araw pa lang nakakalipas. Oo. Nawakan yung ganun eh. Tapos sa kabila yung crane, yung control ng crane. Pinindot ng todo yung app. Eh, bakit? Hindi niya alam yung kamay niya naka ano doon sa ano sa strap. Sa strap na bakal, chain. Chain yung strap, hindi yung strap na telang ginagamit namin. Kasi sa amin tela, ay yung ano yung parang nylon. Yung sa kanila ano, chain kasi ang lalaki ng Mas tubo. malaki. 36, 40 inch. Naiipit ng tubo. Durog yung dalawang daliri. Sabi ko, bakit inap mo ng todo? Sabi niya, hindi ko na maano na ako, nagulat na, umangat daw ng umangat ng ganyan. Di syempre, nahigit yung tubo. Kasi kung dahil nataranta rin yung isang kamay niya, ay dapat doble ingat. Hirap nun. Ano, nadurog yung isa, tas kinailangan Nasave pa? Nasave pa naman, pero binakala na yata. Kaya lang, siyempre matagal ang pagpapagamot nun. Although may makuha ka man. Pero bago pa lang siya, yung mga Ukrainian sa iyo, di ba? May 1 year, papel mga ba? 1 year. 1 year. At least may, may... Medyo alanganin din sila kasi madadamay sila doon sa ano eh. May mga pinapauwi. May Pagka nawalan ng work permit. Parang Status. sila naman kasi, yung mga Ukrainian naman kasi, parang hindi naman nila gusto rin na magstay dito. Kahit naman yung katrabaho ko doon. Parang gusto nila bumalik na lang ng bansa nila. Kaya lang nga, nagigera pa. Binigyan sila, mostly sila binigyan ng 2 years ata na work permit. So after nun, it's up to them na kung kung ipagpapatuloy nila yung maging temporary worker dito or babalik sila. Pero syempre, iba niya mag-extend. Iba niyan, uuwi or hanap. Yung katrabaho ko, either daw kung hindi pa raw tapos ang gera, ayaw mo nila bumalik, hanap daw sila. Pag hindi rito, New Zealand daw or Australia. Ganun. Yun ang ano nila. Yun naman, yung mga sa amin naman. Ang dami na rin naman nawala dun. Konti na lang din sila natin. Dati ang dami nila eh. Kasi nga yung may-ari nung time na si Maros Lithuanian. So, magkakatabing bansala sila. Pare-pareho ng language. Hirap. Daming kompetensya rito ang trabaho. Kaya, sana nga sa Germany, pag nakagraduate, makahanap ng maayos na trabaho. Maraming. Kasi yung mga Kaya huwag experience doon sayakin. Kaya kahit minsan mainit na ulit sa trabaho, hanggang malalim na lang kasi mahalaga yung may trabaho ka na maayos. Lalo kung matagal ka na rin doon. Huwag basta-basta padaan sa init ng ulo o sa pagod, sa stress. Parte yan. Buti na nga lang nagkapalit na kami ni Bo ng position eh. Kasi hindi rin kami magkasundo talaga nung nakaka-away ko dun eh. Kaya nakaiba siya eh. Same department pa naman sila pero iba ng pwesto. Hindi na kami magka-partner. Kaya lang, kinakawawa niya yung si ano eh. At least di na kayo nagtatalo, di ba? Pero di ba next week sabi mo, kayong dalawa magkasama ulit? Hindi, ano lang yun, May tatapusin isang lang. load lang, 8 pipe lang. May importante lang Ano tapusin. yun eh, yung mga critical na pipinturahan eh. Kaya sabi nila, pinakiusapan ako kanina ni Dave tsaka ni James na tungkol nga dun. Sabi niya, okay lang ba magstay ka ng tapusin nyo lang yung 8 pipe na malalaki. Sige ka. Ganun talaga, trabaho lang. Tsaka okay naman na kayo, nag-uusap naman na rin kayo. Kaya lang, syempre, casual. Yeah, hindi ako nag-open up na, kunyari ako mag-open ng conversation. Yung gaya dati. Tama na rin yung kailangan merong boundary.
May boundary talaga. Pag trabaho. Kasi pag wala na, wala eh. Minsan kaya magkakainisan kayo. Kaya nga yung magkatropa na yun ayun. Minessage niya, tinawagan niya na, hindi na rin siya nire-reply. Sabi ko, baka missing person na yan. Sabi niya, hindi. Sabi ko, ewan ko dun. Hindi. Ayaw siguro, Hindi ko baka in-expect. nahirapan na rin dahil sabi mo, namamasahe sa umaga. Hirap din mamasahe, lalo pag malayo ang Kita mo nga si Jermaine from dito to school. Isang oras din may kita Maraming factor kasi, di ba? Maraming factor yung, yung papunta pa lang sa trabaho at pauwi sa trabaho, problema na di ba? Yung hindi gaya no kapag nakapag-drive ka kahit papano. Kahit sabi mo gaya ako, kung ako namamasahe ako, pag nag-bus ka, abutin ng 2.5 hours. Papunta pa lang. Papunta pa lang. Para kang pumunta ng Balikan lang oras para lang makakapagtrabaho. Kaya kung iba pa rin yung meron kang nagagamit na kakapag-drive eh. 25 minutes mo, andun ka na. Kaya malaking bagay yung mga sasakyan dito eh. Correct. Saka matuto kang mag-drive. Yun talaga. Kasi ako, di man talaga ako drive sa Pilipinas. Eh, motor lang din na drive sa Pinas. Pagdating dito, kailangan. Di pwede hindi matuto. Kaya ako, pa lang 15, 14, 15, nagda-drive na ako doon. Ay, nako. Iba yan eh. Mas maaga ka na may sakit ang daddy eh. Kailangan niya matuto. Kailangan akong ipag-drive siya sa hospital. Wala si Kuya Boy, nasa Saudi, Nasa Saudi Arabia. So, siya lang ang talagang pwedeng mag-drive. Dahil si Mami, hindi naman nag-drive si Mami. Ilang beses akong itinirik sa gitna ng palengke. Tutulak ko po siya. Ako lang mag-isa. Ay, nako. May tutulong na sa'yo yung mga Sa Pilipinas naman ganun eh. Hindi ka naman papabaya na tumirik sa mo. Tutulak na sa gilid. Makiusap ka lang doon. Sigurado maraming tutulong. Ewan ko nga paano ko napa-start yun eh. Kinulit ko lang ng kinulit yata. Na-start mo lang na-start na gano'n. Oo. Ay, nako. Yun lang naman ang aming mga kanaganapan at lalo kayong malalamig. Malamig, init, lamig. Yung di ako makakita yung lalim ng aibag. Di siya nakatulog eh. Ilang araw na ako na walang maayos na tulog. Dahil doon na sa yung weather pa bago-bago. Nagkaroon pa ng aurora. Diba? Isang araw. Minute tapos biglang lumamig nung gabi yan. So ilang araw na akong ganyan. Ang sakit talaga. Kala mo may mga nakatusok sa ulo. Kaya pag may aurora, isipin nyo na lang siya. Hindi siya nakakatulog. Maganda pero yan. Tapos yung drastic na palit ng weather. Bilang mo kahapon. Isang araw, minus 7? O kahapon lang yun. Sige, biglang minus 18. Biglang lamig eh. Yan, sakit sa ulo. Ay, nako. Ilan naman guys. Maraming salamat pala sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.